Kapag may nagtatanong sa akin kung anong pinakamagandang phone sa around 20,000 pesos, hindi ko agad nabibigay ang isang sagot. Bakit? Kasi walang phone na pinakamaganda para sa lahat. May mga smartphone kasi na ginawa para sa gaming, meron naman mas maganda ang camera, at mayroong ding phone na mas bagay sa mga taong gusto ng mas mahabang software update para magamit ng mas matagal. Kaya sa video na to, hindi tayo magpapalakasan ng specs. Pag-uusapan natin kung sino talaga ang dapat bumili ng bawat phone, at sa dulo ng video, mas madali mo nang malalaman kung alin ang bagay sa'yo. Kung gaming ang pinaka-priority mo, ito agad ang una kong ire-recommend, ang Poco X8 Pro. Ang pinakamalaking dahilan ay yung Dimensity 8500 Ultra chipset na umaabot ng halos 2 million Antutu score. Sa madaling salita, malakas to para sa mga heavy games. Pero hindi lang gamers ang makikinabang dito. Kung mahilig kang magbukas ng maraming apps ng sabay-sabay, mag-edit ng videos, o gusto mo lang ng phone na mabilis pa rin kahit matagal mo nang ginagamit, malaking bagay ang malakas na chipset. Isa pa sa nagustuhan ko rito ay ang battery. May 6,500 mAh kaya kayang tumagal buong araw sa normal usage. May 100 watts charging din. Maganda rin ang overall experience dahil sa AMOLED display, HDR10+, Dolby Vision, stereo speakers na may Dolby Atmos at metal frame. Kaya hindi lang performance ang maganda dito, premium din ang pakiramdam kapag ginagamit mo. Pero syempre hindi ito perfect. Maganda ang main camera, pero kung mahilig ang kumuha ng portrait shots o zoom shots, limitado lang dahil wala tong telephoto. At kung selfie naman ang priority mo, may mas magandang option pa tayong pag-uusapan mamaya. Pero tandaan mo, hindi naman lahat ng bumibili ng phone ay gamer. Marami ring mas pinipili ang camera. Dito papasok ang pangalawa kong recommendation, ang Tecno Camon 50 Ultra. Ang dahilan, hindi lang kasi camera ang maganda dito, mas flexible din ang buong camera system. May 50 megapixel Sony na may OIS, kaya maayos ang kuha kahit may movement. May 50 megapixel telephoto na may 3 times optical zoom, kaya kung mahilig kang kumuha ng moonshots, malaking advantage to. Pero para sa akin, ang pinakamalaking selling point nito ay ang 50 megapixel selfie camera. Kung gumagawa ka ng vlog, malaking bagay yan, at kaya rin itong mag-record ng 4K video gamit ang front camera. Isa pang feature na gusto kong banggitin ay ang eSIM support. Hindi pa rin kasi to common sa maraming phones, lalo na sa ganitong price. Dagdag pa dito ang IP69K water resistance, Gorilla Glass Victus 2 at 144Hz AMOLED, kaya premium din ang overall experience. Pero may kapalit din to. Kaya nitong mag-games, pero hindi ito kasing lakas ng Poco X8 Pro pagdating sa heavy gaming. Kaya kung performance ang number 1 priority mo, mas lamang pa rin ang Poco. Ngayon, kung hindi ka naman gamer at hindi rin camera flexibility ang priority mo, may isa pa akong recommendation. Para sa mga taong ayaw magpalit ng phone kada 1 o 2 taon, dyan papasok ang Samsung Galaxy A57. Hindi ito pinakamalakas sa gaming, wala rin tong telephoto, pero may isang malaking dahilan kung bakit to kasama sa listahan, at yan ang software support. May 6 major Android updates ang Galaxy A57. So halos lume-level siya sa iPhone pagdating sa updates. Sa madaling salita, mas matagal kang makakatanggap ng bagong Android version at security updates. Kung plano mong gamitin ang phone ng 4, 5 o kahit 6 na taon, malaking advantage na to. Hindi lang kasi hardware ang importante. Kapag mas matagal ang software support, mas matagal din magiging secure at compatible ang phone mo sa mga apps. Maganda rin ang everyday experience. May 6.7-inch Super AMOLED na may 120Hz, kaya smooth gamitin sa social media. May HDR10 support pa, kaya maganda din ang kulay kapag nanonood ka ng videos. Dagdag pa ang Gorilla Glass Victus Plus at IP68 water resistance, kaya mas kampante kang gamitin araw-araw. Meron ding eSIM support. Hindi pa rin kasi to standard sa lahat ng phone sa ganitong price, tulad ng Poco X8 Pro, wala yan. Kaya magandang bonus, pero syempre may kapalit din. Kung heavy gamer ka, hindi ito ang unang phone na ire-recommend ko. Kahit kaya ng Exynos 1680 ang karamihan ng games, hindi ito gaming focus gaya ng X8 Pro. At kung mahilig kang mag-zoom ng pictures, wala rin tong telephoto camera gaya ng Camon 50 Ultra. Ngayon, ang tanong, alin ang dapat mong bilhin? Ang sagot ay depende kung ano ang pinaka-importante sa paggamit mo. Kung mahilig kang mag-games at gusto mo ng pinakamalakas na performance sa presyong to, X8 Pro ang pipiliin ko. Kung mahilig kang kumuha ng picture, gumawa ng content, o mas gusto mo ng flexible na camera system na may telephoto, quality na selfie
comfy at may eSIM pa, Tecno Camon 50 Ultra ang recommendation ko. At kung gusto mo naman ng phone na balak mong gamitin ng maraming taon dahil sa software updates, Samsung Galaxy A57 ang pinaka-practical na choice. Kaya bago ka bumili, huwag mong tanungin kung alin ang pinakamaganda. Mas magandang itanong mo muna ano ba talaga ang pinaka-priority ko. Kapag kasi nasagot mo yung tanong na yan, mas madali mo nang makikita kung alin sa tatlong phones na to ang tamang bilhin. Sana nakatulong ang video na to para mas madali kang makapili ng phone sa around 20,000 pesos. At kung gusto mo pa ng marami pang buyer guides, smartphone comparison at practical tech recommendations, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Tech You Know.